Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:30 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue ka concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga biyanadlaw kita subong sang Huwebes, Oktubre 16, 2025. Welcome sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Ug akong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Good afternoon. Ayong hapon sa aton nga mga tagpalamati, especially sa mga naka-tune in na sa 585 AM, kag sa mga nagrata sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook. Sa mga biyay ka mainit na hapon sa inyong ngatan. Sa mga kauturan nato no nga nakahulat no sa aton nga pag on air ka ina no ang amon nga pagpangayos ng pasaylo no na late kita medyo because man sang pila ka issue nato no sa internet. Nadalas mga biyan sa gihapon no kita diri sa programa Balita Sosyal padayon ang amon nga pagdulong sa inyo sa pila ka mga balita. Una mga biyan, magakuha kita na isang pinakalitas nga lakad sang panahon kaupod ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piya kaniya, si Sir Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo. Sir Rolly, maayong hapon. Yes ma'am, mayong hapon no, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang mga atong latest sa update sa subong adlaw sa October 16 year 2025. No, so sa karon, isa kita ka low pressure area no nga ginamonitor sa kuha sa ating nga Philippine Area of Responsibility. Uli na ito nini siya nasiknatan sa balasod so kay nasang aga yara sa gyapon sa kuha sa ating nga Philippine Area of Responsibility 1,335 kilometers sa may east of Eastern Visayas. So ini nga low pressure area no sa karon may mataas ninyo chance nga mag-develop sa isa ka bagyo within the next 24 hours. Kada possible din siya nga magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa subong adlaw. Sa karon wala pa ini siya sang direktang epekto sa anumang bahin sa pungsod Pilipinas. Apang easterly or mainit nga hangin na rin sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa central, southern Luzon, kag Visayas. Bangod sining easterlies no dili sa aton sa western Visayas maka-experience sa mga gulo-gulo nga kalangitan no, particularly na pagabot sang hapon kag kagabihon may mga lapta-lapta nga mga pagpululan pagpangilat panagog dalasing easterlies. May natugtog kasarangan naton nga hangin gikan namin na nasidlangan magdalain ni sila sang mga naitugtog kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton
Butlak alas 5:39, kaga magtunod din siya alas 5:32 karon sa hapon. Kaga man nato latest sa update din sa inyo pag-asa. Rolly Cuenca. Sir Rolly, balikan ko lang mention ni mga low pressure area, bali subong nga hapon kinalauman or karon sa gabi sir ang pagsulod sa sining LPA sa PAR. Yes, possible na siya no, sa subong adlaw or it's either buwas sa aga. No, since nga medyo malapit na ini siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. No, rapid na lang siya sa boundary naton. So, within sa subong adlaw or until tomorrow morning, no, possible nga yara na ini sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Sir, magsulod sa PAR kag mangini sa kabagyo, ano ang igahatag naton nga local name? Yes, ma'am, kung if ever na magtulog na ini siya, muna ni siya ang ikalsiotso naton nga bagyo no, sa bulan sang or sa tuig 2025. So, pagkapangal natin ni siya sa bagyong Ramil. Pero sir, makita naton sa siya, kung diri no, sa Western Visayas, mangin apektado bala kita no, sa sining posible nga isa ka bagyo. Well, based kung sundan niya no, ang general scenario na no, since nga ang iyang development, ang iyang movement is west-northwest no, medyo pasakay siya towards the northern Luzon. No? So, if ever nga dire-diretso siya towards the extreme northern Luzon, so less likely naman nga mangin apektado kita diri sa may Western Visayas. Apang ang second scenario naton, if ever nga may downward movement or magpanaog-naog siya sa may Bicol region no, or sa southern Luzon, so possible na maging apektado kita sa trap siningan no. So that's why since malayo pa ini siya, so medyo dako pa ang uncertainty no. So we advise kagagapanagyan kita nga continuous updating no sa sining LPA kung regarding sa iyang possible trap kaga kung ano ang maging scenario na sa mga sunod mga ito. Yes. Pero sir, subong adlaw no, subong Webes, ano ba ang lauman naton nga mangin weather diri sa aton sa Western Visayas, particularly sa Iloilo? Yes, so subong adlaw no, particularly diri sa aton no, sa Western Visayas sa Sudat si probinsya sang Iloilo, maka-experience kita sa mainit yung mapaang panyempo no sa aga, and then sa karon sa hapon or sa kagabihon no, may mga sansa na kita sa mga isolated naton nga mga pugulan-ulan pagpangilat pa nag-uob. And possible din siya nga magpadayon no, within 2 to 3 days no, samtang nagapalapitin yung LPA no. So padayon din siya nga padayon ining weather system naton or ang weather condition naton nga medyo mainit sa aga, then pagabot sa hapon batasan siya sa mga pugulan-ulan naton. Okay, lastly na lang siguro Sir Ronnie, ang imo nga panugyan sa aton yung mga tagpalamati. Yes, no, so panugyan naton sa aton mga tagpalamati nung padayon lang no sa pag-monitor, pagantabay no sa mga weather updates nga ginapagawa naton diri sa Pag-asa. Pagod nga may updated kita sa dalagan sa aton panahon. Okay, with this Sir Ronnie, manamog nga salamat. Yes, ma'am, thank you kag mayo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, Sir Rolly Cuenca, ang aton nga water observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. So may ara kita ginapantayan nga isa ka LPA sa guwa sang PAR, ginalauman no nga today or tomorrow morning magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility kag paghatagan sa local name nga Ramil ganino sa mga kauturan naton. In case no, ambal ni Sir Rolly nga kung magbaylo no ang iyang lakat downward no, posible kita diri sa Western Visayas maapektuhan sang trough sang siniman nga LPA o kon bagyo. That's why no, importante ambal ni Sir Rolly nga naga-keep track kita no sa mga weather updates ang aton nga Pag-asa. Kag syempre kami man diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:39 p.m. Kahapon mga abyan no, may ara nga naglutad nga pagtayog diri sa atin sa Iloilo kag Antique. Lab isang Oktubre 15 na record mga abyan no, 9:07 sang gabi. Ang magnitude 1.5 na linog sa Banwa sang Concepcion. Samtang magnitude 2.7 naman sa Aninii, Antique, Las Nueves, ang gabi. Magdumanin yung mga beno, last October 15, kay ugman sang 4.4 magnitude, galino. Ang Iloilo, no, particularly ang epicenter naton dira sa Banwa, sang Gimbal.
Kag subong ganino kaagahon pa kaina mga biyan mga alauna. Ni ara man nga pagtayog or paglino nga na record ang Fivox naton. Sa Negros Occidental kag Iloilo subong nga Huwebes. 1.8 magnitude dalinog ang na-record kay ina 1:16 AM sa La Carlota City, Negros Occidental. Ginsundan ini no 1:22 AM, 1.6 magnitude sa Salvador Benedicto, Negros Occidental. Sang after 20 minutes, 1:42 AM, 2.3 magnitude naman sa Hinigaran, Negros Occidental. Kag kita diri sa Iloilo, sa Banwa sang Ahoy, 2.2 magnitude. Na record ini 1:47 AM. And then pagka 1:50 nagbalik no, may ara naman kita liwat nga na record nga pagtayo sa La Carlota, may kabasugon ini nga 2.1 magnitude. And sang 2:49 AM sa Murcia, Negros Occidental. Sunod sa Fivox no, ang pagtayo sa La Carlota, Salvador Benedicto kag Murcia ang volcanic tectonic. Samtang ang iba nga pagtayog no, tectonic in origin. Wala mga biyan no sang good thing nang diri kiti wala sang ginalauman nga damage o kon aftershocks. Matapos nga nagluntad ining lin. Sa mga kauturan naton no, nga nagapamati subong nga hapon, makita naton mga abyan no, sa social media. Isa no ginakulbaan kita ga panik kita iuno sang lino, hindi naton mapakta no, hindi kita ka balo san o magluntad ang linog. That's wag ako maglinog gani isa mga abyan no, sa aton nga masamino nga reaksyon ang pagpanik. Pero always naton no, nga ginaremind ang aton nga mga tagpalamati, hindi kinahanglan nga magpanik. Importante mga abyan, kabalo ka more, matugduman ninyo ano ang obrahon. Especially no sa ginahiwan naton nga mga earthquake drill kung may magluntad na nga linog. Gani mga abyan, subong nga hapon ipabati namon sa inyo ilingin na handa no nga video ni sang aton nga Iloilo Provincial Health Office. Ini mga abyan no, small reminders or few reminders ano ang aton nga obrahon during linog, kag ano ang obrahon naton no, in case na ara kita abi sa sulod sa isa ka building, sa aton nga ulubrahan, sa aton nga opisina o kung sa aton nga eskwelahan o kung ara kita sa kondominyo, kung ara man kita sa gwa sang building, ano ang obrahon natin. Ari mga abyan, pamati ano ang ginhanda sa video sang aton mga Iloilo Provincial Health Office ni Dr. Maria Socorro Quinyon, ang aton nga Provincial Health Officer. You're in a meeting or maybe in a class, halfway through a lecture, and suddenly the floor trembles softly at first, then like the passing truck, then stronger. The lights flicker, glass rattles, a low rumble goes beneath your feet, and in an instant, everything feels uncertain. And it starts to rise, your heart races, your mind goes blank. You hear screams, the rush of footsteps, the clatter of chairs. But this is the moment that matters most. You don't run. You don't push. You drop, cover, and hold. It's chaos, yes, but panic never saves anyone. But prayer does. So breathe, then whisper a short one. Lord, keep us safe. Because fear may shake your body, but faith keeps your heart. Ito ang mga dapat natin gawin. Drop, humuko agad. Cover, magtago sa ilalim ng matibay na mesa or desk. Protektahan ang ulo at liig. Hold on. Kapit lang hanggang huminto ang pagyanig. Kung nasa school or opisina, lumayo sa bintana, shelves at mabibigat na bagay. Huwag tatakbo palabas habang lumilindol. Manatili sa loob at hintayin mo ng huminto bago lumikas. Kung nasa kondominium o mataas na gusali, huwag gumamit ng elevator. Kung nasa labas, lumayo sa mga gusali
poste o linya ng kuryente pumunta sa open area. Pag huminto na ang lindol, dahan-dahan lang sa paglabas, sundin ang evacuation plan. Tulungan ang iba, lalo na ang mga bata, matatanda at may kapansanan. Magdasal at manatiling kalmado habang maghihintay ng anunsyo. Hindi mo pa mapigilan ang lindol, pero kaya mong pigilan ng panik. Kalmado, alerto, ligtas, at higit sa lahat, magdasal. Dahil kahit gumalaw man ang mundo, si Lord hindi natitina. Another day, another life saved. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, si Dr. Maria Socorro Quinon, ng ating Provincial Health Officer sa Iloilo, sa few reminders no, kung ano ang pag-aubraho no, during linog, especially kung ara ikaw sa eskwelahan, sa opisina, sa kondominyo mo sa inyong balay, o kung ara man ikaw sa gwa sang isa ka building. So, ang bal ni Doc Quinon, no, hindi kinahanglan magpanic because ang panic never saves anyone. Hindi magdalagan, hindi magtikludanan. Hindi masabi nato nga reaction no kung may pagdinog, gilayon nga magwa sa aton nga building. Pero hambal ni Dr. Quinon, kinahanglan mag-drop, cover, and hold. Wala to no nga matapos ang pagtayog sang linog. Kung wala nagatayo, amat-amat nga magwa. Siyempre, isa pag reminder dira, hindi magamit sang elevator kung magwa sa building. Samda mga biyan sa ibang paginaton nga mga balita, ang ato no nga FIVOX naka-monitor sa pagtaas ang seismic activity sa Bulkan Canlaon sa Negros. Sa gimpagwang advisory sa FIVOX ni aras ang 81 ka volcanic tectonic o conviti earthquakes nga na-record ang aton nga Canlaon Volcano Network halin ini alas 12 sa aga, tubtub ka ina alas 10 sa aga, subo nga October 16. Nara sa average nga 1,879 tons per day ang volcanic sulfur dioxide. Kag pahayag diri sa FIVOX na inino nga parameters nagapakita sa pagbara sa volcanic gas emissions nga posible magresulta sa pagtaas ang pressure kag paghubag or swelling sa edifice ng bulkan kag may posibilidad nga magresulta sa moderately explosive eruption gani no sa mga kauturan naton sa mga pumuluyo naton nga yara sa sulod sang 4 kilometer permanent danger zone. Ang basang FIVOX no magpabiling nga evacuated samtang ang yara naman sa sulod sang 6 kilometer radius halin sa summit crater dapat nga magpabiling nga vigilante kag handa in case no mag-escalate ang sitwasyon sang bulkan. Kamo ni ang few reminders ang aton nga FIVOX no ara makita sa aton nga screen ining advisory ang aton nga FIVOX. Samtang sa iba naman nga mga balita pagid, mga lolo kag lola naton nga mga social pensioners sa uton nagbato sang ilang stipend para sa fourth quarter sang 2025. Uy, congratulations sa mga nakabato. Sa mga wala pa, hulat-hulat lang no kay wala pa man natapos ang aton yung fourth quarter. Hasta pa inibulan sang Disyembre. Mga biyan kaadlaw nga ginhiwat ang payout no sa aton nga mga lolo kag lola at kabugusan nga 13.6 million pesos ang ginrelease nga pondo sang DSWD6 para sa 4,540 naton ka mga indigent senior citizen o mga social pensioner.
Kada isa sa ila mga biyan nagbaton sa tig 3,000 pesos covered ini no sang last quarter sang 2025. So kada bulan nagabaton ng aton nga mga lolo kag lola sang tig 1,000. So tatlo ka bulan 3,000 pesos. Ang social pension program nato nagatuig nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga indigent, mga maluya, masakito no kon disabled nga wala sang pension o kon permanente nga source of income nga mga lolo kag lola naton. So sa mga wala pa schedule no magulat-hulat lang kiti ma-announcement diri ang inyo nga mga LGU. Oras sa Radyo Pilipinas 1:50 PM wala na kaya sa bilin nga oras sa aton nga pagpangalagad. Thank you so much sa inyo nga pagupod sa subong nga hapon and thank you man sa akong mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter Sir Jeffrey Betita. Ako na lang din mga abiyan si Marian Grace Areñata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo